dumako sa ating pag-aaral ay wini-welcome po natin ang ating bisita po ngayon. No? Purihin po ang ating Panginoon. At nandun po sa likod si Brother Eric po. No? First time po ni Brad na siya ay dumalo po dito sa gawain po, no, ng ating Panginoon. And then also dito po sa katabi ni Brother Louis, si Brother Lance. No? Salamat po sa Panginoon at welcome po kayo sa gawain po ng ating Diyos na buhay. Purihin po ang ating Panginoon at tandaan po natin, ang nagdala po sa atin dito, walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Sapagkat siya po ang may kakayanan, siya po makapangyarihan na magdala po sa atin sa kanyang gawain po. Kaya po ang pagpunta niyo po dito, hindi po ito aksidente o anuman, kundi ito po ay kalooban ng Diyos para po tayo ay sama-sama na siya po ay ating sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ngayon po, dalako tayo ngayon sa atin pong pag-aaral at alam po natin na napaka-importante po yung aral po ng ating Panginoon at ang aral po ng Diyos, ang siya pong nagpapatatag po sa atin, nagpapasigla po sa atin, sa ating pananampalataya, sa ating buhay espiritual upang sa ganun po, tayo po ay patuloy na maglingkod po, of course, sa ating Panginoon. Kaya dito po tayo ngayon sa ating binasa kanina, sa 1 Corinthians chapter 3, isang talata lamang po, ang siya po pong ibahagi po sa inyo mga kapatid. No? Hindi na po tayo kailangan ng mas mahaba pa yung ating pag-aaral po ngayon, sapagkat ito po ang mga aral po ng Diyos ay napakahalaga na dapat po nating makita. Okay? 1 Corinthians chapter 3 verse 11, sa atin pong binasa po kanina, sabi po dito, "For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ." No? Ibig sabihin po, sa Tagalog, sapagkat sinuman ay hindi makapaglalagay ng ibang pundasyon o pinagsasaligan, kundi nalalagay na ito'y si Kristo. So, wala na pong iba mga kapatid. Kaya ito pong ating pag-aralan po ngayon, no? Sa ating paglilingkod na ito sa ating Panginoon. No? So, this verse centers our faith and ministry on the unshakable truth that Jesus alone is the solid foundation of the Christian life. So malinaw po na ang sentro po, no, ng mga talata pong ito ay ang ating pananampalataya at ang ating ministry. Lahat po tayo may ministry sa Lord. Amen? Amen. Lahat po tayo ay may gawain na nakaatang sa ating mga balikat sa ating Panginoon. At ito po ay yung solid foundation, no? Solidong pundasyon, no, sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya mahalaga yung faith, mahalaga po yung ating mga ginagawa sa ating Panginoon, katulad po dito sa sinasabi po ni Pablo. Now, without Him, everything we build, whether our faith, service, or church, cannot stand. No? Kung wala po yung solidong pundasyon ng Panginoon, tandaan po natin, ano man po ang ating itayo, at tayo man ay may pananampalataya, tayo man naglilingkod sa Diyos, o tayo man ay magtayo ng church, hindi po yan tatagal, o hindi po yan talagang tatatag. Ibig sabihin, sa paglilingkod po sa Diyos, kasi po, wala po siya no? Hindi po siya kasama, hindi po siya, ibig sabihin, hindi po ang pundasyon mismo ng ating Panginoon ang siya nating pinanghawakan, ang siya nating pinaninindigan sa atin pong mga buhay. So, wala po yun. Ibig sabihin, mga kapatid, ano man yan ginagawa natin, kung hindi doon angkop, hindi nakaugnay, no?
hindi nakabase sa pundasyon ng ating Panginoon, wala din po yung ating paglilingkod sa Kanya. Kasi kailangan po nakaugnay po tayo, no, sa pundasyon ng ating Panginoon. So, malalaman natin ano po ba yung mga pundasyon ng ating Panginoon na itinayo na niya, hindi na kailangan itayo pa ng mga tao. Ang pundasyon po ito, ang kanyang tinayo ng ating Panginoon, walang iba kundi ang kanyang church. Tama? Yung kanyang church. Ang church po, ang ililigtas po ni Lord, hindi yung building. Okay? Ang church tayo. Tama? Tayo po ang church ng Panginoon. Tayo ang iligtas ni Lord. Kaya, mali po yung aral na pumasok ka lang sa simbahan, ligtas ka na, mali po yun. Kasi ang ililigtas ni Lord, di naman building tayo. Tama? So, malinaw na dapat po natin makita yung mga katotohanan po ng mga aral po ng ating Panginoon. Ngayon po, there are 4 important things for our learning. No? Merong 4 na mahalagang bagay sa ating pag-aaral na ito o sa ating pagkatuto sa harapan ng ating Diyos na buhay. Okay? So, ating binasa kanina, malinaw po, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Okay? Now, number 1, dapat makita ho natin yung tinatawag po na the necessity of a foundation. Ano po ba mga kailangan ng pundasyon sa ating paglilingkod sa ating Panginoon? No? Ibase po natin sa structure, sa paggawa ng building. No? Every structure needs a solid base to stand firm. Totoo po ba yun na kailangan yung solid base? Tama? Ano po yung solid base na tinatawag? Yung mga poste, yung mga patibay ng isang bahay. Kailangan po natin po yun, mga kapatid. Sapagkat ang matibay na pundasyon ay ang ginagamit na materyales dapat mga solid na materyales. Tama? Dapat bato ang ilalagay, hindi buhangin. Tama po? Okay? Dapat bato ang siyang ilagay po natin na pundasyon. Ganon din po, spiritually speaking, every life needs a true foundation. No? Bawat buhay kailangan ng true or solid foundation sa ating paglilingkod na ito. Mahalaga yung foundation, mga kapatid. No? Na ang pundasyon ito ay dapat yung ating Panginoon. Of course, kung ang pundasyon natin ay ang ating Panginoon, siya din pong pundasyon natin yung kanyang mga salita. Right? Kailangan din po natin yon. Kasi ang Diyos at saka mga salita, kanyang mga salita, hindi dapat yan maghiwalay. Tama po? Sapagkat ang may-ari ng Word of God, which is our God, tama? Siya po ang may-ari. Siya po ang nagbigay po sa atin. Kaya po, mahalaga itong mga kailangang pundasyon po ito sa atin pong spiritual life. Okay? A house built on sand cannot endure storms. Totoo po ba yun? Kapag daw ay nagpapatayo ka ng buhangin, hindi ho tatagal sa bagyo. Tama ba? Hindi tatagal sa bagyo. Ganun din po tayo. Kung ang pundasyon natin, pundasyon ng tao, hindi pundasyon ng Diyos, darating sa atin ang mga bagyo, mga problema, suliranin, pagsubok sa buhay, hindi po tayo tatagal sa paglilingkod sa Lord. Amen po? Kasi ang pundasyon mo, tao, pundasyon mo, karir mo, pundasyon mo, yaman mo, pundasyon mo, yung katalinuhan mo, hindi po tatagal. Pag dumating po ang time, bagyo, mga kapatid, sigurado po yan, babagsak po yan. Ibig sabihin, sigurado po, pagka ang pundasyon mo, mga kapatid, ay mga material na bagay sa mundo ito, hindi ka po tatagal sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Kaya mahalaga ang ating pundasyon ay walang iba kundi ating Diyos na sa ating pakikinig, hindi lamang dapat po tayo makinig, kundi dapat ginagawa din po natin
yung ating napakinggan, no? Sa mga aral po ng ating Panginoon. Now, Matthew chapter 7, basahin po natin mga kapatid, no? Matthew chapter 7 verse 24. Sabi po dito, therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. Tingnan niyo po, yung tao pala na nakikinig ng mga salita po ng Diyos, at kanya po itong ginagawa. Sabi po ng banal na kasulatan, siya po ay isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Kasi ginagawa mo yung mga napakinggan mo sa ating Panginoon. Now, ano pong maging resulta kapag ang iyong bahay ay sa ibabaw ng bato? Verse 25, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Tingnan niyo po, no? Kahit man po ano yung bagyo, anong ulan, anong hangin, sabi po ng banal na kasulatan, anumang baha, hinampas man yan ang iyong bahay, sabi po ni Lord, hindi babagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. So, ibig sabihin po, pagka ating pundasyon spiritually, ay ang ating Panginoon Kristo, ano man yan ang nangyayari sa ating paligid, nandun po, nananatili ka pa rin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen po, yun pong ibig sabihin. Bakit po? Sapagkat tayo po ay nakatayo sa bato. Na ang batong ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. So malinaw po yan mga kapatid, no? Ano pa po? Sabi po dito, sa verse 26, and everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. No? Verse 27, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon the house, and it fell, and great was the fall of it. Tingnan niyo po, yung tao daw na nakikinig at hindi ginagawa yung ang kanyang pinapakinggan sa ating Panginoon, ang kanyang narinig sa ating Panginoon, malinaw po yan, katulad po siya ng isang tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw po ng buhangin. Okay? Kaya pagka ang bahay nakatayo lamang sa buhangin, may tendency po yan na babagsak. Tama? Kasi mahina ang pundasyon. Ang pundasyon po kasi niya ay mga bagay sa mundong ito, hindi mismo yung bato na walang iba, kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Our faith, ministry, and hope must rest on something unshakable. Hindi po yan matitinag. Bakit? Kasi po, tayo nakatayo sa bato na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang nakatayo sa bato, tuloy-tuloy po yan. Dalawa man yan o tatlo lang na nagkakatipon. Nagpapatuloy po yan sa gawain ng Diyos. Amen po? Amen. Bakit po? Kasi po, nakapundasyon tayo ng bato na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Sapagkat mahalaga yung ating Panginoon sa lahat po ng anumang mga bagay sa mundo pong ito, mga kapatid. Okay? Now, basahin po natin ang Isaiah chapter 28, verse 16. Ano po ba ang sinasabi dito ni Propeta Isaiah sa kanyang sinabi sa verse 28, mga kapatid? Isaiah chapter 28, verse 16. Sabi po dito, therefore, thus says the Lord God, behold, I lay in Zion for a foundation a stone. Tingnan niyo po, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. Kaya ang ating title o ang ating tema sa ating pag-aaral na ito, Jesus Christ, the only sure foundation. Siya po ang tunay, siguradong
pundasyon. Mga kapatid, wala na pong iba. Kaya ang sabi po dito ni Isaiah, malinaw po, na I lay in Zion for a foundation, a stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. No? Siguradong pundasyon ang ating Panginoon. He that believeth shall not make haste. Tingnan niyo po, yung mga ang naniniwala daw ay hindi magmamadali sa buhay. No? Kaya po ang paglilingkod, hindi po nagmamadali dapat. Tama? Dapat relax lang ang paglilingkod sa Lord. Amen po? Amen. Dapat ay dahan-dahan lang. Kasi delikado pagka bilisan mong paglilingkod sa Lord, delikado pag ma-overheat ka. Pag na-overheat ka, hihinto ka na. Tama? Kaya ayaw po ni Lord na kailangan, dahan-dahan lang po yung paglilingkod sa ating Panginoon. Basta tuloy-tuloy. Amen? Tuloy-tuloy lang po yung paglilingkod sa Lord. Okay? So, malinaw po yung tinatawag po na sure foundation. Pag sabing sure, sigurado na yan. Sigurado na po yun ang pundasyon natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos na buhay. Ngayon po, ituloy ho natin mga kapatid. Dito po sa aklat ng Romans chapter 9. Basahin po natin, mga kapatid, sa Bagong Tipan. Okay, Romans chapter 9, verse 33. Sabi po dito ni Pablo, mga kapatid, as it is written, behold, I lay in Zion a stumbling stone and rock of offense, and whosoever believeth on him shall not be ashamed. Gaya ng nasusulat, narito, inilalagay ko sa Zion ang isang batong katitisuran. Okay? Ano po yung batong katitisuran? Ito po ating Jesucristo. And whosoever believeth on him shall not be ashamed. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Okay? Malinaw po, ang sumasampalataya sa Lord, hindi po yan mapapahiya, mga kapatid. Tayo po ba sumasampalataya sa ating Panginoon? Amen. Di po ba dapat sumampalataya tayo sa Kanya? Kasi siya po yung bato. Siya po yung tinatawag po na rock of offense, mga kapatid. No? Rock of offense po ang ating Panginoon. No? Okay? Kahit po maraming natitisod sa ating Panginoon during the time, mga minamahal, ay nagawa pa rin niya na matagpos. Nagawa pa rin niya, naging matagumpay siya sa kanyang pagkakatawang tao para po tayo tubusin sa atin pong mga kasalanan. So malinaw po. Kaya, ang bato na tinutukoy po nito, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Basahin po natin 1 Corinthians, mga kapatid, 1 Corinthians chapter 10, verse 4. Okay? And did all drink the same spiritual drink? For they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Sino daw yung batong iyon? Si Christ, yung ating Panginoong Jesucristo. Kaya dapat tayo nakatayo sa bato. Amen? Dapat ang pundasyon natin, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat malinaw po na ang batong ito na kung saan sumusunod during the time sa kanila, sa mga Israelites, mga kapatid, yung bato na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang pangailangan ng pundasyon, the necessity of a foundation. Number 2, the identity of the foundation. Ang pagkakilanlan ng pundasyon. Mahalaga po yan. Dapat kilala natin sino ba ang ating pundasyon sa ating paglilingkod na ito. Okay?
pundasyon ba natin ay ang ating mga mahal sa buhay? Di ba? So, meron ganun no? Ang pundasyon, mahal sa buhay. Kaya pagka ang isang mahal sa buhay ay huminto na sa pagdalo, hinto na rin lahat. Bakit? Kasi po ang pundasyon, mahal sa buhay, tao. Ang pundasyon, kayamanan. Pagka wala ng kayamanan, hinto na. Hintuan na, tatalikod na sa Lord. Pagka nakasakit, wala na, tatalikod na sa Lord. Ay hindi po ganon. Sapagkat ang tunay na ang pundasyon ng ating Panginoon, ano man yan ang kalagayan sa buhay mo, dapat tuloy ka pa rin sa paglilingkod sa Lord. Amen po? Tuloy-tuloy sa paglilingkod sa Diyos. Sapagkat tandaan po natin, minsan tayo ay sinusubukan lang po ni Lord. Tama? Sinusubukan lang po ni Lord ang ating pananampalataya, kung saan hanggang saan tayo. Sinusubukan tayo ng Lord kung ano po ang ating gagawin kapag ka bigyan tayo ng mga pagsubok po ng ating Panginoon. Tandaan po natin, ang anak ng Diyos, may mga pagsubok na naranasan. Amen po? Lahat po ba tayo may pagsubok na naranasan? Amen. Yes. Lahat tayo may pagsubok, mga kapatid. Pero tingnan niyo po, pinabayaan ba tayo ni Lord? Hindi po. Hindi. Kasi sabi ni Lord, hindi kita iiwanan ni pababayaan man. Sabi po niya sa Hebrew chapter 13 verse 5. Dapat panghawakan po natin yun, mga kapatid. Sapagkat yun po, sabi po ng ating Panginoon. Ngayon, ano pa po sabi dito, mga kapatid? Paul clearly identifies, that Jesus Christ is the only true foundation for our eternal salvation and practical living. Si Lord po ang pundasyon natin sa ating kaligtasan at buhay na walang hanggan, maging po yung ating practical na pamumuhay dito po sa lupa. Okay? So, anong ibig sabihin po? Bakit sinabi po dito na si Lord ang pundasyon ng ating eternal salvation? Bakit po? Kasi po, si Lord ang siya nagligtas sa atin. Amen? Hindi po tao nagligtas sa atin. Hindi po si pastor. Amen po? Hindi po si nanay, si tatay. Di ba? Hindi po si kapatid ang nagligtas. Hindi po pare, ministro, sinuman ang nagligtas po sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, ano pong ebidensya? Basahin po natin. John chapter 10 verse 27. Anong sabi po ni Lord? Tingnan niyo po hanggang verse 28. Sabi po ni Lord, my sheep hear my voice. Tayo po ba sheep ni Lord? Amen. Hindi naman tayo kambing di ba? Mahirap pagkakambing. Pero masarap papaitan, Okay? Literal po yun. Okay? Yung kinakatay po yung kinakain. Ang tinutukoy din ni Lord na kambing, ito yung kambing na hindi nakikinig sa Kanya. Okay? Hindi sumusunod sa Kanya. Sabi ni Lord, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Ang sheep talaga, kilala po yan ni Lord. Tayo kilala ni Lord. Amen? Okay? At ang sabi po ni Lord, and they follow me. At sila ay susunod sa akin. Tingnan niyo po. Verse 28. And I give unto them eternal life. Sino nagbigay sa atin eternal life? Si pastor ba? Si Lord. Alok ba ni pastor ang nagligtas sa atin? Hindi. Nagbigay sa atin ng eternal life si Lord. Malinaw po yan. Hindi po yung pastor. Ang pastor, ang gawain ng pastor to preach the gospel. Amen? Ang gawain ng pastor to feed the flock.
of God. Tayo po yun, pakakainin ang tupa ng Panginoon. Anong pinapakain, mga kapatid? Damo po ba? Salita ng Diyos, mga kapatid. Kasi tayo, tinubos na ng ating Panginoon. Amen? Kaya sabi niya dito, and I give unto them eternal life, and they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. Kaya sabi ng pilosopo, pastor, hindi ka na pala mapapahamak. Hindi na ako, pastor, mapapahamak. Di gagawa na lang ako ng kasalanan. Ang tanong, inutos ba ni Lord gumawa tayo ng kasalanan? Hindi po. Hindi. Puro kabutihan ang utos ni Lord. Di ba? Kapilusupuhan na lang yon. Di ba ba? Ligtas na pala ako. Hindi na pala ako mapapahamak. Di gagawa na ako. Meron na pala ako eternal security. No? Ginawa pa si Lord ng security. Tagabantay. Ha? Kapatid, tandaan po natin, kahit kailan si Lord, hindi tayo inutusan na gumawa ng masama. Amen? Ang sinasabi ni Lord na tayo po ay gumawa ng mabuti, higit sa lahat, hindi lamang sa lahat ng mga tao, kundi maging sa mga kapwa mananampalataya. Okay? So malinaw po yan, mga kapatid. Yun po ang pagkakilanlan ng pundasyon natin sa ating Panginoon. Meron po bang tinatawag na eternal salvation na sinasabi si Lord? Yes, basahin po natin, mga kapatid. Okay? Hebreo, chapter 5. Okay? Verse 8 up to verse 9. Sabi po dito, mga kapatid, okay? Though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered. Yung son dito, ating Jesucristo. And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. Ang mga ligtas, talaga hong susunod yan sa Lord. Amen? Malinaw po, ang ating Jesucristo, siya po ang author of our eternal salvation. Kung author po si Lord, siya dapat ang ating pundasyon. Amen? Pundasyon ng ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mga kapatid. So, na-identify po ni Pablo, nakita ho niya na ang author of our salvation, eternal salvation, no other than our Lord Jesus Christ. Ano pa po ang katibayan, mga kapatid? Okay? Kung inyo pong natandaan, meron pong inilagay si Lord sa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa. Okay? Yung kaliwa, sino mga inilagay niya sa kaliwa? Mga kambing. Di po ba? Yung sa kanan naman, yung mga tupa. Basahin po natin, mga kapatid. Matthew chapter 25. Verse 33 up to verse 34. Sabi po dito, and he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left. Tingnan niyo po ha. Verse 34, then shall the king say unto them on his right hand, come ye, blessed of my Father, inherit the kingdom preferred for you from the foundation of the world. Tingnan niyo po. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari, yung hari, ang king dito, ang ating Panginoon Kristo, right? Kung merong hari, merong pinaghaharian. Kung merong king, merong kingdom, right? Yung kingdom which is the church. Right?
Sapagkat ang church, extension ng kingdom of heaven. Okay? Kaya sabi ho dito, ituloy ho natin, kung magkagayoy, sasabihin ng hari na nangasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Tingnan niyo po. Manahin ninyo. Ano daw ang manahin natin? Ang kahariang nakahanda sa inyo. Buhat ng itatag ang sanlibutan. So, ibig sabihin po, ang kaharian pala ng Diyos, ito po yung langit o paradise ng Panginoon. Ito po yung kingdom of heaven. Nakahanda na po pala ito. Kailan po nakahanda? Mga kapatid, from the foundation of the world. Pag sabing foundation of the world, nandito na ba tayo? Nandito na ba tayo sa mundo? Wala pa. Wala pa nga, wala pang lupa, wala pang mundo. Wala pang mundo before the foundation of the world. Mga kapatid, malinaw po. Kasama po yan sa plano ng ating Panginoon. Ano pa po, mga kapatid? 1 Timothy, basahin po natin. Kaya ang kaligtasan na ito sa atin na binigay po ng Diyos ay dapat panghawakan po natin. 1 Timothy chapter 6. No? 1 Timothy chapter 6 verse 19. Sabi po dito, laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. Tingnan niyo po, na nakatipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan. Good foundation. Okay? Para sa panahong darating, upang sila'y makapanagana sa buhay na tunay na buhay. Ito po yung tinatawag na eternal life, mga kapatid. So, kailangan po natin panghawakan yung ating eternal life. Amen po? Kaya kailangan tayo sumampalataya na meron tayong eternal life. Pero, ang pananampalataya po ito, hindi po ito yung cause para ka maligtas. Okay? Itong pananampalataya, pruweba ito na ikaw ay iniligtas ng Diyos. Amen po? Pruweba po ito. Ano po bang una? Faith or eternal life? Anong una sa tao? Faith o eternal life? Eternal life. Bakit? Kasi, tandaan po natin, yung faith, mga kapatid, hindi tayo pwede magkaroon ng faith. Ang buhay po natin sa simula, because we are dead spiritually. Wala tayong matuwid na ginagawa sa Lord. Basahin po natin. Romans chapter 3. Verse 10. Anong sabi po? Sabi dito, as it is written, there is none righteous, no, not one. Oh, may faith ka ba dyan? Wala mang matuwid, di kahit isa, sabi ni Lord eh. Di ba? There is none that understandeth. Wala ka pang, hindi mo nga maintindihan, maunawaan. Di po ba? Wala nakakaintindi, wala nakakauna. There is none that seeketh after God. Walang humahanap sa Diyos. Tapos sabihin natin, yung faith ko, kaya ako naligtas kasi because of my faith. Kaya ang tao nagmamalaki. Because of his faith, siya ligtas daw. Tandaan po natin, una ang kaligtasan, pagkatapos pananampalataya. Hindi po pwede ng mangga ang kanyang ugat sa ibabaw, ang kanyang sanga at dahon sa baba. Kung ano ibig sabihin, mga kapatid? Ang pananampalataya, ebidensya po yan ng pagkaligtas
ng Diyos sa atin. Sapagkat ang tao walang kakayanan na magkaroon ng pananampalataya unless na siya po ay iniligtas ng Diyos sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya yung faith, mga kapatid, ano po yan sa atin? Gift po yan, binigay ng Diyos. Right? Galatians chapter 5 verse 22, ano sabi ni Lord? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness. Pang-7 yung faith. Pang-7 yung faith. Bunga po yan. Ebidensya po yan ng pagkaligtas ng Diyos sa atin. Okay? Nabasahin natin. Aklat po ng Romans chapter 13. Okay? Oh, sorry po. Acts po pala. No? Acts. Acts po, chapter 13. Verse 48. Okay, sabi po dito ni Pablo at saka ni Barnabas nung sila po yung nangangaral, and when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord. And as many as were ordained to eternal life, amay tinalaga daw sa buhay ng mga anong ginawa nila? Nananam palataya. O tingnan niyo po, which comes first? Eternal life or belief? Eternal life ang una. Yung may mga itinalaga sa buhay ng walang hanggan, sila sumampalataya. Yan po ang tunay na eternal salvation. Hindi yung pagdidikta ng pastor. Diba? Karamihan ganun eh. Diba? Pagdidikta ng tao. Okay? Sa performance ng tao. Sa kapasyahan ng tao. Hindi po. Si Lord ang siyang nagdigtas po sa atin. Okay? Kaya nagkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Siya po ang nagbigay. He is the author of our faith. Amen? Siya po ang author ng ating pananampalataya. Okay? So malinaw po yun mga kapatid. No? Kaya, Paul clearly identifies that Jesus Christ is the only true foundation for our eternal salvation and practical living. Mahalaga din po yung practical living dito sa lupa. Amen po? Pamumuhay natin dito sa lupa, mahalaga. Okay? Pastor, ligtas na pala ako, hindi na ako maglingkod. Tinutos ba ni Lord na hindi tayo maglingkod sa Kanya? Ano bang utos niya? Huwag kaligtaan ang araw ng samba o pagtitipon. Hebrew chapter 10 verse 25. Okay? Hindi ho niya sinabi na huminto ka na kasi niligtas na kita eh. Wala ho sa Biblia po yan mga kapatid. Kapilusupuhan po ng tao po yan. Okay? So malinaw po na makita ho natin na ang ating pong foundation ay ang ating Panginoon at ang Kanyang mga salita. Okay? Christ is the rock of ages. Diba? Kumanta tayo kanina, kinanta natin po yan. Rock of ages. Unchanging. Hindi yung nagbabago ang Panginoon. Amen? Ang tao nagbabago, ang mundo nagbabago, ngunit ang Diyos ay hindi nagbabago. Okay? An eternal
No? Siya po ay walang hanggan. We cannot build on human wisdom, church, religion, career, or good works only on Christ. Malinaw po yun, mga kapatid. Di tayo pwedeng magtayo ng ating sarili sapagkat nakatayo na po. Amen? Itinayo na po ni Lord yung foundation, mga minamahal. Kaya ho, anuman ang ating narating sa buhay, tandaan po natin, hindi po yan dapat maging pundasyon natin sa ating paglilingkod sa Lord. Dapat ang pundasyon po natin, walang iba, kundi ang ating Panginoon. Okay? Titus chapter 2. Okay? O Titus chapter 1 verse 2. Si Lord po, hindi po nagsisinungaling. Right? Hindi po siya nagsisinungaling. Sabi ni Lord, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. Tingnan niyo po. Sa pag-asa ng buhay na walang hanggan, na ang Diyos ay hindi nagsisinungaling, na nangako bago pa ang mundo. Yan pong pangako ni Lord. Tapat po ba si Lord sa kanyang pangako? Amen. Kailan niya pinangako? Before the world began. Kaya ba ni Lord tayo iligtas? Yes. Na walang kasamang tao? Yes. Diba? Kaya nga po, nakakalungkot, no? Maraming pastor ngayon, nagdidikta sa tao. Oh, tanggapin mo si Kristo. Pagka hindi mo tinanggap yan, may impyerno ka, tinatakot pa. Tama po? Oh. Ano pa? Hinusgahan ng tao, may impyerno. Hindi tayo pwede maghusga. Amen? Si Lord po ang karapat-dapat na maghusga. Right? At si Lord po ang siyang nagliligtas sa tao, hindi tayo. Okay? Ang gawain ng pastor to preach the gospel. Tama? Kung paano siya iniligtas ng Diyos. Tama po? Yun po ang gawain ng pastor. Ipaliwanag mo kung paano ka niligtas ng Diyos sa banal na kasulatan. Hindi po pwede na hikayatin mong tao, takutin mong tao, pagka hindi mo siya tanggapin, hindi ka maligtas, may impyerno ka. Ano ka, Diyos? Tama ba? Okay? Meron pa. No? Pagka tinanggap na si Kristo, naglilingkod na sa simbahan, tinatakot na naman ng pastor. Ano sabi ng pastor? Kung hindi kita pinatanggap no? Kung hindi kita pinatanggap, hindi ka ligtas. May utang na loob ka ngayon sa kanino? Kay pastor. Kaya si pastor humihingi ng kotse, humihingi ng house and lot, humihingi ng pera. Kasi po, may utang na loob ka kay pastor. Yan po karamihan ngayon. Kaya, karamihan ngayon pastor, hindi nagpapastor pagka walang bahay, walang sasakyan, hindi magara ang pamumuhay. Hindi ho ganon. Ang tawag namin dyan, professional beggar. Or, tinatawag po na hireling. No? Sa John chapter 10, sabi ni Lord, hireling po yan. Okay? Kasi pagka ganong klaseng tao o pastor, mahina ang Diyos mo. Amen? Mahina. Di ba? Hindi ka ba naniniwala pagka gawin mo ang gawain ng Diyos,
pagpapalain ka ng Diyos? Tama po? Gusto nila, suhol muna bago gawa Hindi pa pwedeng ganon. Kahit man sa kumpanya, una trabaho bago sweldo. Tama? Hindi pa pwede yun. Gawa ka muna. Amen? Na walang kondisyon. Hayaan mo lang ang sunod magpala sa iyo. Yun po ang totoo at tunay na paglilingkod sa Lord. Dito sa atin, wala naman tayong supporter dito. Tama? Wala tayong Amerikano. Wala tayong Inchik. Walang Koreano. Lahat na no, wala. Kasi no nga Di ba? Pero, bakit tayo pinagpala ng Diyos? Kasi po, pangako po yan ni Lord. Talamak na pa, gasgas na po yung Matthew chapter 6 verse 33. Sabi ni Lord, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Mayaman po ba ang Diyos? Amen. Mayaman ang Diyos. Di po ba? Kaya huwag tayong mangamba. Pagka tayo tinawag ng Diyos, sumunod lang tayo. Amen po? Pagka tinawag tayo ng Diyos na maglingkod sa Kanya, maglingkod tayo. Sapagkat tayo po ay pagpapalain po ng ating Panginoon. Kasi po, si Lord ang source ng lahat ng mga bagay sa mundong ito. Siya po ang source ng ating buhay. Amen po? Kaya napakabuti po ng Diyos. Kaya walang dahilan talaga na hindi mo paglingkuran ang Diyos. Right? Kasi siya po may-ari ng lahat. Wala naman tayong pag-ari May pag-ari ba tayo dito sa mundo? Wala. Kaya sabi ni Job, "Hubad ako, lumabas sa tiyan ng aking ina, at hubad din ako babalik sa alabok." Sabi po ni Job. Totoo po yun, mga kapatid. Katwiran ng marami, hindi. Nag-ipon ako ngayon ng kayamanan para ipamana ko sa aking pamilya. Ang tanong, hanggang kailan ba yan yung pamilya? Wala ba yung katapusan? Tayo po bang lahat may katapusan? Lahat ba ng mga bagay sa mundo may katapusan? Yes, may katapusan po yan. Kaya wala din po yan pag wala ang Diyos sa buhay natin. Amen? Meaningless ang buhay ng isang tao kapag ka walang Diyos. Amen? So maliwanag po na ang pundasyon dapat natin sa ating paglilingkod na ito, walang iba kundi ang ating Diyos. Yun po ang number 2, the identity of the foundation. Number 3, the danger of other foundation. Ito po ang pinakamasaklat. Marami ngayon, mga kapatid, ang pundasyon po nila, hindi ang Panginoon. Marami ngayon, ang pundasyon nila, kayamanan. Di po ba? Many try to build their lives on wealth, achievements, profession, religion, faith, ano pa? Idolatry. Yun po ang mga pinupundar nila ngayon ng mga tao. Okay? Kaya po, but all this will fail. Failure po ito, mga kapatid, pagka ito ang kaisipan, pagka ito po ang gusto ng mga tao. 1 Corinthians, basahin po natin, mga kapatid, chapter 3, verse 12 up to verse 13. Sabi po dito, "Now if any man build upon this foundation," tingnan nyo nga po, gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble. Verse 13, "Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire
shall try every man's work of what sort it is. Ito po ngayon, karamihan ng pundasyon ng maraming tao, yung kanilang ginto. Tingnan niyo po. Ano pa po? Mga kapatid, pila. No? Mahalagang bato. Mga kahoy. O dayami. Sabi po ng banal na kasulatan. Pero ang lahat po ito, sabi po ni Pablo, ay masusunog sa apoy. Kasi po, ang tunay na pundasyon, hindi po yan nasusunog sa apoy. Amen? Ang ating Paiso Kristo, hindi kaya sunugin ng sinuman. Right? Bakit? Sapagkat siya po ay pinaka makapangyarihan sa lahat. Okay? So, ano pa po mga kapatid? Romans chapter 15. Romans chapter 15 verse 20. Sabi po dito, yeah, so have I strived to preach the gospel. Sabi po ni Pablo, not where Christ was named, lest I should build upon another man's foundation. Tingnan niyo po. So, hindi po talaga pwede na magtayo ka ng pundasyon ng tao. Okay? Sapagkat ang pundasyon ito ay ito po yung matibay na pundasyon, itong solid foundation na walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesucristo. A building with a weak foundation will collapse. Totoo po ba yan? Kukolapse ba? Yes. Basta mahina ang iyong pundasyon, talagang bibigay ka. Okay? Tingnan niyo po, mga flood control, di ba? Bumibigay. No? Isang ulan lang, bahala, wala na. Kasi po, weak foundation. Kailangan ay matibay na pundasyon. No? Solid foundation. No matter your wealth, achievements, profession, politics, position, and no matter how beautiful it looks. Ano man yan, maganda sa ating paningin, mga kapatid, wala po yan kung ang ating pundasyon ay hindi po ang ating Panginoon. Now, test what your life is built upon. Is it truly Christ or something else? No, tanungin natin sarili natin. Pundasyon ba natin si Kristo? Yes. Amen po. Mukha yatang tahimik. Amen. Okay? Dapat si Kristo ang ating pundasyon, right? Sa ating paglilingkod na ito. Hindi po yung tao, sino man, lahat. Si Kristo po, siya ang sentro dapat sa ating mga buhay. Yun ang number 1, the necessity of a foundation, the identity of the foundation, the danger of other foundation, and then the number 4, pinakahuli, the strength of Christ as the foundation. No? Ang kalakasan ng Panginoong Jesucristo, siyang pundasyon. No? Christ alone can sustain of our eternal life, faith, and hope. Si Lord lamang po, mga kapatid. Siya lamang. Okay? Na patuloy na sa atin po nagbibigay ng eternal life, pananampalataya at pag-asa. Okay? Kaya po maraming mga tao ngayon palaging na-stress. Kahit sila umiinom ng stress tab, wala pa rin. Bakit? Kasi po, hindi sila naniniwala na ang hope natin ay sa Diyos. Amen? Ang hope po natin sa mga salita ng ating Panginoon. Okay? Marami po
Katulad lamang po yung anak ni Kim Atienza. 19 anyos lang namatay because of stress. Tingnan niyo po kung gaano katindi pag na-stress ang tao, pinapatay niya sarili mo. Kasi kailangan po ng hope. Amen? Yung pag-asa natin sa Lord. Hindi po sa anumang mga bagay. Okay? Hindi sa pera. Tama po? Hindi sa iyong kinapos, profesyon o anuman. Hindi sa iyong kaginhawaan sa buhay. Ang pag-asa po natin, yung ating Panginoon. The strength of Christ as the foundation. Kaya po, sabi po dito mga kapatid, hindi lamang eternal life, kundi yung ating faith. Kaya ang matuwid dapat sumampalataya sa Panginoon. Romans chapter 1, basahin po natin. Romans chapter 1 verse 17. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. Pag sinabi po, from faith to faith, ibig sabihin po, yung pananampalataya ng Panginoon Kristo sa Ama at ang ating pananampalataya, yun pong ibig sabihin ng from faith to faith. Kaya sabi po ni Lord, as it is written, the just shall live by faith. Ang matuwid, dapat mabuhay, manahan sa pananampalataya. Nabubuhay pa dahil sa pananampalataya? Lumalakad po ba tayo na may pananampalataya? Sabi ni Pablo, we walk by faith, not by sight. Okay? Huwag natin tingnan kaliwat kanan, diretso tayo sa paglilingkod sa Lord. Amen po? Dire-diretso tayo sa paglilingkod sa Lord. Katulad po sa sinabi ko mga kapatid, pagka ikaw ay may dala ng isang basong tubig para hindi matapon, saan ka tumitingin? Sa harapan, sa baso. Dire-diretso po yan. Kasi ayaw mo nang matapon. Pero subukan mo. Kahit kanino ka tumingin, hawak-hawak mo. May tendency na matapon. Ganon din po ang ating paglilingkod. Di po ba? Kaya, napaka-importante po mga kapatid. Ano pa po? Panghuling talata, bago tayo sa conclusion mga kapatid. Ephesians chapter 2. No, sabi po dito, verse 20, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at mga propeta. Yung pundasyon po ng mga apostol at ng mga propeta ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Sapagkat ang sabi po dito, si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Kaya po, kapag ka ikaw ang pundasyon mo sa ating Panginoon, mga kapatid, naging matibay ka sa paglilingkod sa Lord. Ibig sabihin, si Lord dapat siya yung sentro, siya ang pundasyon ng atin pong paglilingkod na ito. A cornerstone unites and supports
the whole structure. Tingnan niyo po, no? Talagang pinagsama-sama, no? Ang buong struktura para matibay. Christ unites believers and hold the church together. Ganun din po sa ating paglilingkod sa Lord bilang isang church ng Panginoon. Ang gusto ni Lord, magkaisa po tayo. Amen? Amen. Saan tayo magkaisa? Sa gawain ng Diyos. Magkaisa tayo sa pananampalataya sa ating Panginoon. Magkaisa tayo sa gawain ng ating Panginoon. No? Ephesians, meron pa pala mga kapatid? Ephesians chapter 4, verse 3. Okay? Sabi dito ni Paul, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Dapat magkaisa tayo sa Espiritu ng Diyos. At magkaisa tayo sa tali ng kapayapaan. There is one body and one Spirit, even as you are called in one hope of your calling. So dapat isa po yung ating katawan bilang church at isa yung ating espiritu. Okay? Malinaw po yan. Verse 5, one Lord, one faith, one baptism. Verse 6, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. So dapat magkaisa tayo doon mga kapatid. Amen? Ito po ang utos, ang nais po ng ating Panginoon. Okay? 2 Timothy chapter 2. Mas maganda, maraming talata po para meron tayong ebidensya sa ating pag-aaral na ito. Sabi po ni Pablo, nevertheless, the foundation of God standeth sure. Ang pundasyon daw ng Panginoon, siguradong tatayo. Right? Hindi ho siya babagsak. Siguradong tatayo, mga kapatid. Having this seal, the Lord knoweth them are His. And let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Kasi tayo po, hindi lang po tayo nakarehistro. No? Katulad po sa kausap ni nanay, ang simbahan daw nila nakarehistro na sa Lord. Sa atin, nakatatak. Right? Sa Lord. Amen po? Malinaw po. Having this seal, nakatatak. Pagkarehistro kasi, pwede mabura yon. Pero kung nakatatak na, talagang nakatatak na po yan sa Lord. Amen po? So, malinaw po yan mga kapatid. So, the foundation of God standeth sure. The reason why our topic this morning, Jesus Christ, the only sure foundation. Because Christ is our foundation, we can stand firm in trials and remain steadfast in faith. Kahit po may mga pagsubok yan, nakatayo ka pa rin sa paglilingkod sa Lord. Amen po? Now, punta tayo sa conclusion. Build your life upon Jesus Christ. The only sure foundation, solid and unchanging. On Christ, the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. Kanta yun ah. Di ba? Oh. Di ba kinakanta natin kanina? On Christ the solid rock I stand.
on other ground is sinking sand. Babagsak po yung buhangin. Pero yung bato, tandaan po natin kahit kailan. Hindi po yan babagsak ng batong ito, walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Purihin po ang Panginoon, nawa ang Diyos ang siyang magpala po sa atin. Tayo lahat po tumayo. Tayo po ay